by compression, ngayon mag-expand siya due to tension, no? Itutulak niya 'yon papaganon, no? So babalik na uli dito, no? Maalis na yung hangin. Ito, yung hangin na to babalik uli doon, no? Kaya may valve na 3 two-way valve, no? Yan ay pag single acting, no? Double acting tayo ngayon. So pag double acting class, ang ginagamit na na minimum na directional control valve ay tinatawag na 4 two-way, no? So dito 4 two-way valve, no? So tingnan mo kung paano to, no? So etong symbol, 'di ba, inexplain ko na sa inyo. So it takes time para matandaan yung mga symbol at mag-aral din ng ng pagdo-drawing, no? So magdo-drawing kayo para ma-feel nyo kasi hindi naman basta-basta na no, baka magbali-bali ko yung mga drawing nyo, ganyan-ganyan, no? So ito yung tinatawag na release, no? So release sa atmosphere. Yan, no? Okay? So ito, galing doon sa power, no? So para pasimplihin natin, ganun lang, bilog na may dot, no? So ito yung pressure source, no? Or power source. Saan yun? Doon sa compressor, di ba? Ganyan na lang ha, shortcut natin. So ang tanong ko ngayon, no, ito yung solenoid, no? Papangalanan ko lang. Anong meron dito? Spring, di ba? So itong kabuuan na to, ito yung directional control valve. Pinapakita nito kung ano nangyayari sa loob ng directional control valve, no? So yung solenoid, pag na-energize, mag-activate, no? Yan. So pag nag-activate siya, pupunuin niya yung cylinder tapos mag-forward, di ba? So ngayon, eto, kulang pa yan, no? So eto, A0, yung sensor natin or yung electromechanical switch, tsaka A1. So if that is the case, so in parallel, no, we also have this B0, B1, no? Mga sensor yan sa B. Ito naman, yung directional control valve sa B, no? Yan. So same thing, meron ditong direction ng arrow, galing siya sa power, no? Ito, para isang power na lang, ayan. Mag-tap ka na lang dito. Okay? Para isa lang yung source natin. Ito lang yung source natin, no? So nag-tap ako dito yan, no? May P-valve diyan. So nakapunta doon. So ang hangin ngayon, nasaan yung hangin? Dito, no? Nilagay ko yung hangin sa initially retracted, di ba? Ngayon, pag tinulak niya yon, pupunta din ngayon sa atmosphere, papalabas. Yan. Ba? Ito yung sa R or return or sump, no, sa pneumatics. Ito A, ito B, ito P, pressure or power. Yan. So ganyan ang drawing ng electropneumatic diagram, no? May kulang pa ba? I think okay na yan, no? So, yan yung electropneumatic diagram. Standard yan kahit na anong mga sequence, no? Ngayon, ang pag-uusapan na lang natin is paano natin ma-achieve tong sequence na to, no? Ito'y parallel, ha? Pag sinabing parallel motion, no? Of return, di ba? Sabay silang bumalik. Okay? Okay na? So ang first na nagawa natin, we were able to accomplish the electropneumatic diagram. Mahalaga yan kasi yan yung kung ano nangyayari sa electrical or sa control, nangyayari din dito sa electropneumatic diagram. No? Kasi ito yan eh, may electrical part which is solenoid, yun ang nagko-control. Okay? So okay na yan, no? Electropneumatic diagram. Punta na tayo sa design, no? Paano natin ma-achieve tong ganito, no? Ang ibig lang sabihin nito, no? Saan na ba tayo? Meron ba tayong drawing diyan? Wala. Iba pa 'yon, no? So ang ibig lang sabihin nito ay yung
system mo ay capable na accomplish ng ganito, no? So paano natin umpisan? Sabi natin, ang gagawin natin ay ano natin, no, yung sequence ng time and motion diagram due to its devices. So paano ma-accomplish yung A+? Anong gagawin mo sa una para mag-move yung A? Naintindihan ba yung A+, di ba? Isa na ba yung natin dyan? Magaan ng electricity. Oo nga. May pipindutin ba tayo dyan? Start. Start push button, di ba? Isa na ba yan? Automation natin. Sige, hydraulics. Importin lang naman natin yung no? Gusto ko lang para ma-imagine nyo kung ano nangyari. Ito. I-import natin to. Para hindi tayo, ayan. Yan, medyo lang. Yan, no? So, anihin ko lang, no? To emphasize what is going to happen, ito, no? Pag sinabing A+, ito yun, no? So, itong cylinder A, ito yun, no? Magpo-forward siya. So, ito, tutulak niya, no? Mapupush yan. Ito, itong single lang, na? Single pa lang tayo. Itong plank of wood, di ba? Ay, ito pala to sa ilalim. Ito to. Nandito na pala. Ito. Itong plank of wood na to, anong mangyari dyan? Tutulak ng cylinder A, no? May pantulak siya. Ito, itong dark. Pupunta to rito, no? So, mapupunta yan dyan, no? Pupunta dyan. Extend ko lang yung drawing, ha, para na intindihan. Yan, di ba? So, pagpunta niya rito, di ba, A+, yun. Tama-tama yung sequence natin, parallel. Pagpunta niyan, naka-extend pa yung A, di ba? Tapos, yung B naman. So, pag tinulak ng B to, di ba, may cylinder siya, may cylinder rod. Mangyayari dyan, ito, mahuhulog siya dyan sa tinatawag na ramp or wedge, no? Papunta doon. So, pupunta siya rito. Okay? Yan. So, mapupunta siya dyan. At naka-isang single, naka-cycle na tayo, naka-single cycle na tayo. Ibig sabihin, no? Pero what we're trying to give emphasis is eto, di ba? Yung A minus B minus, yung pagbalik niya ay sabay, no? Sabay. So, bali tatlo lang yan, no? Tatlong sequence, tapos pang-apat yung reset. Okay? So, maliwanag na yan, no? So, balik tayo dito sa space dito. Ang una natin gagawin ay i-start natin yung system, no? Meron tayong start push button, no? So, lagyan natin dito muna para maliwanag, no? Sabay-sabay nating simulate yan para maintindihan, no? So, yan. So, unang-una, may line 1 ka dyan, line 2. Kung ang ginagamit mo ay DC, 24 volts DC, 0 volts, no? DC, yung kanyang return line, no? 24 volts, 0 volts. So, pag mga voltahe, pag mga maliliit, mga control system, maliliit lang yan, no? Pwedeng 24, pwedeng 12. Kung gusto mo naman, 220 volts AC, tsaka 110, no? Kung gusto mong diretso na. Pero normally, pag mga control system kasi, DC ang ginagamit, no? So, unang gagawin natin ay maglalagay tayo ng dito, ng mga linya, no? Para medyo diretso, no? So, and then I'm gonna pull out a different color, no? So, una, ito, di ba? So, maglalagay ako ng line dyan, lalagay ko sa push button, ito yung push button, no? Yan. Okay? So, normally open yung push button. Ngayon, nakakita naman ng kayo ng normally open na push button, no? Ibig sabihin, magko-close yan pag once na pinrest ko. Pag pinrest kong ganun, no? So, yan, start. This is start. So, ano yan, standard. Pag may start, may stop. Diba? So, standard yan sa anumang circuit. Meron pa dyan, may mga box, no, na start-stop box.
No? So sa mga buong planta, dalawa lang yan, no? Start, stop. Meron pang pangatlo actually, yung emergency. No? Yung red, emergency stop. No? Standard yung start tsaka stop. Yung isa ay normally open. Yung isa naman ay normally closed. No? So para bigyan kayo ng idea, okay. Punta tayo dun sandali sa ano, sa internet. Start stop na para lang magka-idea kasi baka yung iba sa inyo hindi pa nakita ng mga actual na push button, no? At hindi marunong mag-wire. Kasi nung nandun ako sa UE nagtuturo noon, talagang nag-wire kami ng mga estudyante, no? Start and stop, ayan. Di ba? Ayan, no? Stop, start, di ba? Lagi yan sa mga planta, di ba? Yung start ay green, no? Yellow, green, stop, eto, no? So, yan yun, no? So, kukunin natin para ma-justify naman natin yung pagbukas sa kanila, no? So, start and stop, yan yun. Nilagay lang natin dito para mabigyan ng parang visuals, no? Start and stop. So, lagay ko na lang dito. So, meron tayong start and stop. Yan, no? So, start and stop, lalagay natin yung ganyan. So, lagyan natin ang kulay na itim. Yan. Then, isa-simulate natin, ha? So, ito yung line 1, this is line 2. Ito yung start. Ayun yun, no? Ito yun. May gap kasi nga normally open. Ito naman ay stop. Walang gap kasi nga normally close. Okay? So magkadugtong yan ha, series lagi. Ito. So start, stop, no? So ang unang gagawin natin, ilalagay natin agad yung relay, di ba? Sabi natin relay 1, no? Sino ang anong responsibilidad ng relay 1? Di ba ilalagay mo diyan, no? R1, R2, R3, R4. So alam natin, based on this notation na ang R1 ang responsable sa A+. No? So pwede nating ilagay diyan para hindi tayo nalilito. No? So ngayon ang tanong kasi, paano na pagpindot ko talagang aandar yung cylinder. O, papakita ko diyan, no? So pagpindot mong ganyan, no, di ba sabi ko ilalatch, i-hold, no? Kasi pag hindi mo i-hold, babalik agad kasi eto momentary to eh. Momentary, meron siyang spring, no? So mahirap mag-explain talaga pag wala kang dalang devices, no? Dapat nakikita niyo yung devices tsaka nahawakan niyo, no? Pag pinindot mo kasi to class, babalik yan, no? So alam namang maghapon na nakapindot ka diyan, no? Kasi kaya kailangan mo ng latch. Mag-hold sa contact niya. Yan. Siyempre, kung R1 yon, R1 din to. O yan. Paano na nag-move ang A+. So, ilagay ko dito yung power circuit. Na ito yung control. Bakit control? Nandun yung mga sensor, nandun yung mga relay. Ang tawag doon ay control circuit. Dito naman, power circuit kasi nandun yung mga power devices. Ay, yung mga devices na lalagyan mo ng power up mo, no? Power circuit. Okay. So sa madaling salita, line 1 tsaka line 2 rin to, no? At pwede ko nalagyan ng solenoid. Ito yung symbol class ng solenoid, no? Ito yung solenoid pag nasa electrical diagram ka, no? Sa electropneumatic diagram, ibig sabihin sa electrical diagram, ito naman yung sa electropneumatic diagram, no? May ganyan. Okay. Yeah. ANSI to ANSI. Alam niyo yung ANSI? American National Standard Institute, no? Pag sa mga ganito kasi, sa iba naman, DIN, no? Deutsche Industrie Normen, no? German National Standard, or yung mga ISO, no? Tapos yung mga galing sa France, Italy, ang kanilang electrical ay horizontal.
no? Pag American, vertical. Ito, no? Kasi kadalasan, American yung mga supplier natin, eh. American yung method or yung way natin. So, kaya ganyan, no? So, ngayon, ang tanong, paano napaandar ang solenoid A? Di ba? Saan yung solenoid A? Ito. Di ba? Ano to? Solenoid B. Kasi ito nga ay cylinder A, ito ay cylinder B. No? So, paano? Pakita mo sa akin kung paano umandar ang solenoid A. Paano? R1. Oh. Ano nangyari sa R1? Nung pinindot yung start, sir, dumaan yung kliyente sa line 1. Okay, very good. Ano nangyari? Yung R1, open. Okay. So, magiging, yung open siya, magiging close, di ba? Opo, sir. Dito sa may kabila. Ano to? Power circuit. Ikaw mo magluto ng giniling kasi mag-alas na siya. Yung klase ka. Ano nangyari si Jay? Nag-normally close. Magiging normally close. Nasa ano yun? Nasa Power labas. circuit. Okay. Tama, no? So, ganito yung sinasabi ni CJ, no? Pag yung kuryente, so dapat ilalagay mo yung R1 dito, no? R1. Automatic yan. Kasi R1 pa lang naman pinag-uusapan, eh. Wala ka namang iba pang relay, di ba? So, ito ay R1. Okay? So, anong nangyayari dyan, class? No, ipapaliwanag ko lang dito sa pangalawa para naintindihan kasi medyo kulang space. Lalakihan ko, no? Para naintindihan. Bakit may line dito? Yung R1 muna pag-usapan natin, ha? So, meron ako ditong start, may stop, no? At may R1. So, yung kaninang diagram, ito rin yun, no? Ilalagay ko lang ganito, no? Kunyari, sila pa lang. Yan. So, kung R1 to, ano to? R1 din. Di ba? Tapos, ito ay line 1, line 2. Okay? So, anong gagawin ko? Pag pinundot ko yan dito, ano yan, no? Magko-contact. Ito yung start. Ito yung stop, no? Pero pag inalis ko yan, mawawala ng kuryente. Di ba? Nagets ba? Kasi ano yan eh, yung momentary switch, no? Yung parang, yung may spring, no? No? Ang tawag diyan ay mushroom, no? Mushroom type. Yung mga push button sa mga makina, yun, no? I-keep natin ito. Ipakita ko nga, mushroom type, no? Momentary, no? Momentary switch spring actuated. Yan, no? So ito. Para ma-imagine nyo kung ano nangyayari, ayun, no? Tinan nyo to. Ito, yan, di ba? Pag pinindot mo yan, ito na lang, mas malaki, no? Yan. Pag pinindot mo yan, babalik. Nagigets ba? Pag pinindot mo yan, ayan, no? Nakalagay yung momentary, no? So, momentary. Kunin ko nga para na-imagine nyo. Kasi mahirap magturo pag pag hindi alam ng mga estudyante mo yung mga devices o yung nangyayari o paano. Mahirapan ako magpaliwanag sa inyo. So, ang gagawin ko, no? Tinitingnan ko na lang sa may internet para lang mapaliwanag sa inyo ng mabuti, no? So, yan ay mga momentary switch, no? Pag pinindot mo yan, babalik.
at mag-lose contact uli, no? So, ibig sabihin, pag pinindot mo, doon lang siya magko-contact, no? Naintindihan ba, class? Ito, itong red na to, or kung ano man to, green, no? Halimbawa, red kasi sa stop, no? Momentary. Pag pinindot ko yan, magko-contact, no? Gaganyan, contact. Ngayon, kung stop siya, halimbawa, stop to, pag pinindot ko, kakalas, no? Magiging ganito siya. Yan, no? Pag pinindot. Kasi normally close. Pag normally open, pindutin mo yung normally open, ano mangyari? Magko-close. Ayan, no? Pupunta siya dyan, no? Magdidikit. So, yun ang sinasabi ko. Ang tawag dyan ay yung momentary na switch, no? Na push button. Ngayon, i-simulate natin kung anong mangyari para makita nyo kung talagang gumagana yung solenoid 1 na magpapagana sa A+, no? Kasi ang kailangan natin lumabas yung A+, eh. 'Di ba? A+ ang kailangan natin. So, eto yun, no? Yung sa R1, responsable sa A+. Na paano talaga natin napatunayan na ganyan? Nung pinindot ko to, dumaan yung kuryente. Makakadaan ba sa stop? Makakadaan o hindi? Makakadaan, sir. Nakadikit eh. Makakadaan kasi normally close. Di ba? Kasi close yan eh. Nakadikit pa. Pag pinindot lang, Nakadikit eh. Oh. Tapos dadaan sa relay 1, no? May energize. Di ba sabi ko, etong coil, ano ba yung coil? Yung mga yung mga copper coil, di ba nakita niyo yan sa tanso. Yung tanso. Di ba nakita niyo yan naka-wind sa Electric fan. sa electric fan, sa mga lahat ng ginagamitan ng inductive load, no? Pag nilagyan mo ng kuryente yan, no, magkakaroon ng iba't ibang phenomenon, no? Pag nilagyan mo ng voltahe, magkakaroon ng flow ng current ay merong flux or yung B, no, magnetic flux, at yung force, no? So yung force laging perpendicular sa magnetic flux lagi, no? So yun yung right hand rule na sinasabi, no? Kung na-explain na sa inyo yun, no? So meron tayong inaasahan na force, no? Anong force yun? Di ba yung magko-contact siya? Pag normally open, magiging close, di ba? Pag normally close, ano mangyari? Mag-open. So ito ay open, naging close. Ito ay close, naging open. So yun. Ito open to. Ano mangyari dito ngayon? Nang ito ay na-energize yung coil, no? Siyempre magba-manifest yan through contacts, no? Ano mangyayari sa lahat ng R1? Gagana. Magpupush. Ano mangyayari pag nag-push? Ano mangyayari sa contact ng R1? Mag-open. Open eh. Open na nga ito, di ba? Ay, sa araw. Sabi mo mag-open. Magko-close na. Magko-close, di ba? Intindihin nyo to ha, kasi ito yung exam nyo, baka mga zero kayo next week, no? Kaya iniisa-isa ko to, kinatsaga ko kayo. So ito magko-close, no? Kasi dalawa lang naman yan eh. Oh. Ngayon, kahit alisin ko ang kamay ko dito, tignan mo, alisin ko yung kamay ko, pag inalis ko yung kamay ko, anong mangyari? Pag inalis ko yung finger ko. Mag-i-stop yung electricity. Walang dadaan. Mapuputol, di ba? Ba't ayaw na nito mag? Walang dadaloy na kuryente. Mag-o-open yung R1. Mag-R1. Pero kasi naka-ano siya, naka-latch. Dahil naka-latch siya, tanggalin ko lang ito. Yan. So pag tinanggal ko yung kamay ko, wala nang dadaloy na kuryente rito, di ba? Wala na. Kasi umangat na uli eh. Momentary switch yan eh. Umangat na uli due to spring. Kaso naka-latch siya oh. Anong mapapansin mo sa latch? Anong mapapansin niyo sa latch? Dadaan ba yung kuryente doon? Hindi na. Mag-open na.
Paano mag-o-open na si Jay? Hindi mo ba nakikita to? Ayan, oh. Di ba nag-close siya? Oh, di may kuryente pa. Nakikita mo ba? Opo, sir. Ay, kala ko mag-o-open na. Yan ang hirap, no? Engineer kayo, PIFIR kayo, wala kayong kalam-alam sa mga sa control, diba? Kasi hindi nyo nahawakan yung device. 'Di ba? Nung nagturo ako, doon lang nagkaroon ng mga mga device doon, ng mga na bumili kami ng sarili namin nung panahon nila, sino ba 'yon? No, nila yung una kong tinuruan ng instrumentation, no? Para kitang-kita nila talaga yung nangyayari kasi mahirap magturo pag walang actual eh. Ay ngayon pandemic, no? Kaya ito lang ang magagawa ko sa inyo, no? So ibig sabihin nakadaan pa yung kuryente rito, no? Kahit wala nang contact doon, no? Bakit walang contact dito? Kasi umangat na nga yung yung switch, no? Pero nagbibigay pa siya ng power, no? So pag nagbibigay pa siya ng power, lahat ng contact niya apektado. So ito rin R1, makakadaan pa rin, no? So magbibigay pa rin siya ng power sa solenoid. Nung nagbigay siya ng power sa solenoid, tingnan niyo yung solenoid, no? Tong solenoid na to, na-energize, di ba? So ang nangyari nung na-energize siya, nalipat. So eto ngayon, no? Eto ngayon ay eto na yung gagana, no? So eto binigyan niya ng daan, no? Nag-switch over. So pumasok siya doon sa cylinder. Yan. Tapos eto naman papalabas dito sa atmosphere. Yan. 'Di ba? 'Di ba dati kanina nakaganto, dito galing, 'di ba? Dito galing. Ngayon, lumipat kasi nga nung na-energize yung solenoid, nag-switch over yung spool due to the force, 'di ba? Sabi natin yung electromagnet, meron kang windings, tsaka lalagyan mo siya ng voltahe, magpo-provide siya ng force, 'di ba? Which is perpendicular doon sa flux o magnetic flux, no? So may force diyan, yun yung tumulak sa cylinder, sa solenoid para magpantay dito. Nung pumuntay siya rito, ayan, dadaan na yung hangin. Okay? So yung hangin, pumunta na po dito, no, pinuno niya yan, aandar na, papunta ron. Ang tawag doon ay A+. Tinamaan niya yung A, 1. Di ba? Pag forward niyang ganyan, tinamaan niya yung A1. So, balik tayo rito, no? Pag forward, tinamaan niya yung A1. Para sabihin sa B, no, ikaw naman, B. B, di ba yung A? Ito yan, no? Yung katakalabit. Parang kinalabit niya. Uy, galaw. Sir. Pag forward niyang ganito, tinamaan niya yung A1. Anong silbi ng A1? Sabi ng A1, no, ibibigay niya yung mensahe sa B. Cylinder B, ikaw na. No, ito yung A1 eh. Yung A na malaki, tinamaan niya yung kinalabit niya yung A1, yung sensor, yung mechanical switch. Sasabihin niya sa A1, sabihin mo sa B na siya na. Eto, sasabihin nito sa B. Paano niya sabihin? Dapat makalabit niya yung solenoid, no? At bago naman yung solenoid, dadaan muna siya sa relay. Anong responsible na relay sa B? Domingo pala dito, wala. R2. Di ba? R2. sir. So yung R2, nandito yung sensor mo, kakalabitin niya yung R2. Yung contact ng R2, yun na magbibigay signal sa solenoid. Pag nag-switch over yung solenoid, kasi may force siya, no? Electromagnetic force, bibigyan niya ng daan yung hangin, no? Ito yung hangin, lilipat doon, no? Lilipat dito. No, ito lilipat doon. So, yun ang pupunta rito para malagyan ng hangin diyan para naman mag B+. Pakita natin dito, no? So, yung A1, A+, nakanti niya yung A1. Yung maliit. So, yun ang ilalagay mo dito sa circuit, no? Diba, ilang beses ko na pinaliwanag to, pangatlo na yata, no? So, A1, di ba?
Mula nung una, pinapaliwanag ko na. Ikaw, CJ, umattend ka pa ng seminar ko sa Batangas, di ba? Although hindi naman masyadong na-take up ko. Intro lang yun, sir. Intro lang, oh, kasi wala nang time eh. Baka maubos yung oras nila, gabihin tayo, no? Kaya pinutol ko na. So, nung tinamaan yung A1, kinalabit niya yung A1, tinan mo, eto, kinalabit niya yung A1, saan yung A1 dito? Ayan, no? Eto, di ba? Tinamaan niya yan eh. Pag forward niyang ganyan, tinamaan niya yung A1. Ano silbi ng A1? Pag nag-close yung A1, magbibigay siya ng signal sa ano? R2. R2. O, di ba wala pa namang R2 dyan? O, ilalagyan natin ng R2, no? So, R2, ilalatch natin, no? Yan, ang tawag dito ay latch. Tapos, ano yung papaganahin ng R2? Solenoid? B. B. Kaya nga dito, di ba? Kasi wala ka namang business dito eh. Wala kang pakialam dito kasi A yan eh. Di ba? So, kailangan maggawa ka ng another circuit na nandun yung solenoid at R2. Di ba? O, papakita natin, no? Di ba, ito R1, 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 no? So, sinabi ko na, di ba, ito ay lalagyan mo ng preset ng huli. Alam natin na ang huli ay lan? R? 4. Reset. 4. Bakit 4? Kasi 1, 2, 3. No, tatlo lang yung motion. Ang pang-apat ay reset. Yung contact nun na normally close, yun ang ilalagay mo dito sa unang relay coil. Ito coil pag bilog, ang tawag yan ay coil. Windings ng mga tanso. Pag ganito, yung dalawa lang na open tsaka isa close, contact. So ang relay, naglalaman ng coil tsaka contact. No? So tingnan mo kung ano nangyari. No? Nung na-energize yung R1 kanina, no, yung eto R1 na-energize, lahat ng R1 ay apektado. Magko-close, di ba? Ito yung preset. No, ilagay ko na rito. Magko-close. Oh, eto pa. Magko-close. Dadalo yung kuryente papunta sa solenoid, no? Yung solenoid, di ba? Ito 'yon. Nung nagkaroon ng solenoid power to, nag-switch, di ba? Nag-switch. Ibig sabihin, eto napunta doon and eto napunta sa kabila. So, eto, ang mangyari diyan, mapupunta rito, yan, no? Tapos eto, mapupunta ron, no? So, yan, di ba? So, dadaloy na yung kuryente, yung hangin, pupunuin niya to, no? Habang pinupuno niya yan, pressurized yan, walang choice yung piston kundi mag-forward, di ba? Kasi tinutulak yung piston plate eh. Ngayon, tinamaan niya yung A1, di ba? A1, di ba? A+, tinamaan niya yung A1, nilagay natin yung A1 dito. Anong mangyari to? Magko-contact. So, dadaan na yung kuryente mula sa line 1, tinama. Line 1. A1. Oh, yan. Tumaan na dito. Tapos, R1 is closed dahil dito. Oh, energized na yung R2. Pag na-energize yung R2, lahat ng R2 ay affected. So, eto magko-close. Kahit na buksan mo pa yung sensor na yan or magbukas, dadaan pa siya rito. No? Dito sa kanyang OR logic or yung sa parallel logic kasi nga nakalatch. Ayan, no? Dadaan pa rin yan dyan. Katulad kanina, dumaan pa rin dito. Yan. No? Dumaan. Diba? So, eto, dumaan. Nag-energize yung R2. Lahat ng R2 ay affected. So, maghanap ka ng R2. Ayan, no? So, may line 1 ka doon. Magdi-deliver siya ng kuryente. Nag-close na to. Nag-close. So, makakadaan na siya. Energize na yung solenoid B. Saan yun? Ito. Diba? Solenoid B. Yan. Itutulak ng spool ito para magpalit sila. So, papalit yan dyan. Tapos, ito magpapalit to rito. Magkakaroon ng daan. Ang hangin. Pupunuin yung cylinder. No? So, may pressure ka. May area ka. Makakadevelop ka ng force. O forward ka. Tatamaan mo yung B1. No? So, tama. Di ba? Ito, tinamaan niya yung B1. Di ba? Ito, B+. Yung cylinder, tinamaan niya yung sensor ng B1. Pangkalabot. B1. No? So, ito, tandaan mo. No? Tandaan nyo na ito, responsable sa B+. Yung B+, tatamaan niya yung B1. So, ang sunod mo na ilalagay dito, sa susunod na rung or step ay, ano? B1. B sa buwan. Di ba? Tinamaan niya eh. Oh? Nung tinamaan niya yun, di ba? Ito. Nung tinamaan niya itong B1, o, din ang ilalagay mo. Tapos, ang sunod sa R2 ay R3. Ano ang responsable ng R3? Ito. Anong responsable niya? Dalawa eh. A-, B-. A-, B-. So, nalagay mo doon. No? A-, B-. No?
Ngayon, anong tinamaan niyang mga sensor na tinan mo, pag bumalik siya, no, gamitin ko yung ibang kulay para maintindihan. Pag bumalik tong A, saan tatama? Ito. Pag bumalik to, saan tumama? Pag bumalik tong B, saan tatama? Saan ba? Ayun. B0. Ay, B0 tsaka A0, dalawa. B0. No? Kasi parallel nga eh. No? So, parang pag gusto mong makasigurado, dalawa gamitin mo. Parallel, wag series. No? Kasi mahina ang efficiency ng series. Pag namatay yung isa, patay rin yung isa kahit pwede pang gumana. Pero pag parallel, independent sila. No? A0, B0. Yan. Tapos, ito may preset na R2 para siguraduhin na dadaan mo na sa R2 bago sa R1. Ito may preset na R3. 3. Dapat mauna muna yung R3 bago R4. Sa ano naman responsibilidad ng R4? Reset. Babalik na. Wala nang Reset. latch. Yan, no? Iaalis niya yung mga latch, no? By eto. Pag nag-energize yung R4, kakalas tong R4 dito, no? Mawawala ng kuryente ito, mawawala yan, magkakaskate, no? So eto, ilalatch mo din pala ito, no? Ilalatch. So R3. Etong R4, ilalatch ba natin? Hindi. Hindi na, nasa taas na. Hindi na, no? Kasi nandun sa taas dapat, no? Hindi mo pwedeng ilagay dito kasi laging mag-on yan, no? Laging mag-open to. Pag open yan, hindi pupunta yung kuryente sa R1, no? So eto na, nakompleto na natin yung control circuit, no? Paano naman yung yung power circuit? Ano yung mga responsable sa pagbalik? Anong relay yun? Isa lang eh. R3. Oh, saan natin lalagay? Dyan. R1. Yan, di ba? Bago sa solenoid. Ito naman, bago sa solenoid. R3. Yan, no? Nakuha ba? So yan na yung sagot, no? So ilagay natin sa malinis na papel, no? Panlima ko na yatang paliwanag to, no? Pag hindi pa naman nakuha, ewan ko na lang sa inyo, no? So ilagay natin sa mas malinis na papel kasi dumudumi kasi sinasimulate natin, no? Para maintindihan. Ngayon, ilagay natin sa mas malinis yung yung talagang design, no? So ang design talaga, ibig sabihin yung mga status, no? Initial status ay ganito. Yan, no? Didiretso ko na ha. Tapos mag-solve tayo ng cyclic, tapos mag-solve tayo ng pangatlo. I think enough na 'yon, no? So, ito ay ano to? A plus, B plus, tapos A minus, B minus. Okay? Ang mga relay na responsable ay R1, R2, R3. Magdadagdag ka ng R4 para saan? Sa reset. So, apat yan. 1, 2, 3, 4. So, unang gagawin mo, lagyan mo ng label yan. Line 1, line 2. Tapos, lagay mo na yung agad yung mga coil ng relay. 2, 3, 4. O, pangalanan mo sila na R1, R2, R3, R4. No? So, pwede mo lagyan dito para hindi ka nalilito. A plus, B plus, dalawa to, no? A minus, B minus, ano to? Reset, no? Maliwanag ba? Okay ba tayo dyan? So, pwede mo na rin ilagay yung power devices. Ano yon? Dalawang solenoid. Dalawang solenoid. Ano itong solenoid na to? Solenoid B, solenoid A. Yan. Tama, no? So, mag-umpisa tayo rito. Meron kang start, push button. Ganyan Start, stop. Ganyan yung itsura. Ito yung stop. Yan.
O, yung pangalawa mong gagawin? Ayan, lalagyan mo ng latch. diba? R1. Yan, R1. diba? O, pag sindi mo, no? Energize to, lahat ng R1 apektado, no? So, pag-close mo, solenoid A. tapos R1 yan, kasi pin-reset mo, maglalagay ko rito ng R1. R1. O, di ba? Na diretso, di ba? R1, energize, close, close, close to, pupunta sa solenoid A. Di ba? Ang solenoid A natin nasa kabilang drawing eh. Ayan, di ba? So, eto, ma-energize, no? Tumingin dito. Yan, di ba? Nung na-energize to, nagpalit sila. No, eto, pupunta na rito, no? Eto, pupunta doon. Eto, pupunta rito. So, yan, no? Ganyan. Magkakaroon ng power dito, pupunain niya yan, no? Nung pinupuno niya, walang choice yung piston plate kundi mag-forward kasi pressurized yan eh. Tinamaan niya yung A1. No, balik tayo rito. So A1, di ba? Tinamaan niya yung A1, di ba? Ito, A1 tinamaan niya. So A1 ang ilalagay mo rito. No, ayan. Ito yung switch, electromechanical switch A1, no? Yan. Nung tinamaan yung A1, nag-close, di ba? Nag-close yan. Close na to kanina dahil sa R1, ma-energize yung R2. No, pag na-energize yung R2, lahat ng R2 ay affected. No, so may latch ka dito na R2, ano nangyari dito? Magko-close yan. Tapos walang R2 kang makita rito, no? Ito naman ay preset. Pwede mo lagay yung R2 baka dito. Tapos, B sub 1. Di ba? So, nangyari, yung line mo, no, yung line, kuryente ay pumunta rito kasi close na to eh, di ba? Close na yan, di ba? Tapos, na-energize yung solenoid B. Ayan, no? Di ba? Saan yon? Sa drawing. Yan, di ba? Ito. Na-energize siya, no? Maglilipat yan. So, ito, pupunta doon, no? Ito, mayroong pataas dyan. Ito, may pababa. No? So, ito, yan, pumunta na rito at ito pumunta na ron, no? Tapos yung power, tatapat na dyan. Mag-switch over yung solenoid, maglalagay siya ng air power, pressurize na yung plate, no? Circular plate yan, yung piston. So walang choice yung piston kundi mag-forward. Nung nag-forward siya, anong tinamaan niya? B1, no? So ito, di ba? B1. No? So ilalagay mo dito yung B1, no? Kasi yung paggawa natin depende sa sequence, no? Yung sa step by step na sequence, hindi natin ini-invent yun, no? So pag tinamaan niya yung B1, nag-close, dadaan na rito yung kuryente, tinan mo. Yan, di ba? B1, nag-close. Ito, close na to dati kanina, no? Nung nag-energize to, nag-close yun, nag-close, so close na yan. E-energize na yung R3, di ba? So maghanap ka ng R3 ngayon. Ito, nakalatch yung R3. Ito, naka-preset yung R3 sa R4. San pa yung R3? Saan ko ilalagay yung R3? Sa Sa solenoid A. Bago solenoid A, tsaka bago solenoid. Saan pa? Solenoid B siya. Solenoid B. Kasi dalawa nga di ba yan, no? A minus, B minus. Paano mangyari yan? Common lang naman yung R3, di ba? Yung R3, ang R3 ay dalawa ang function niya. Patayin niya yung A, tsaka patayin niya yung movement ng B. Ibig sabihin, pabalikin niya yung A, pabalikin niya yung B. So, eto, paano niya mapapabalik yung A? Lagay mo dito ng R3 na normally close. At dito sa B, lagyan mo rin ng R3 close, no? So, ibig sabihin, pag energize nito, tinama, pag energize nito ng R3, ano mangyari dito? Pag nag-energize yung close, magiging open. Open. Ito, open. Hindi na makakadalo yung kuryente. Hanggang dito na lang yung kuryente. No? Pag walang kuryente, ang isang electrical device, katulad ng solenoid, edi hindi na siya gagana. Di ba? So kanina, nakapipi yung spring. Ngayon, babalik yung spring. Kaya pag bumabalik yung spring, pinapabalik niya yung piston. Kaya nga single solenoid. No? Yun ang purpose nun. Hindi single solenoid lang siya. No? Hindi siya double solenoid. So, nung bumabalik tong dalawa, R3, bumabalik yung solenoid A at solenoid B, may tatamaan sila dyan. No? Ayan, no? Nung bumabalik yung A, tatamaan niya yung ano?
A0. Nung bumabalik na yung rod ng B, tatamaan niya yung ano, B0. No? So dalawa yung tinamaan niya rin para mag-reset. So anong mangyayari dyan? Dito, pwede nating ilagay yung dalawa. Ano yun? I-parallel mo A0, dyan. B0. Yan. A0 tsaka B0. Okay? Yan. Tapos, At nakaparallel yung ano, A0 tsaka B0. sir. Oo? Nakaparallel yung ano, yung pangkalabit. Oo. Mula B plus hanggang ano, A minus, B minus. Oo. Di ba yung A0, tinamaan niya yung A minus, tinamaan yung A0? Ayun yun. Yung B minus, tinamaan niya yung B0? Ayun yun, no? So, alin dito, kahit alin sa dalawa, pwedeng mag-activate ng R4. Para sa yung R4? Para sa reset. So, ilalagay mo rito yung R4. Ayan, no? So, yan na. Yan ang pinaka-solusyon, no? Ito normally close. Ito normally open. No? So, yan na yung solusyon, no? Pag ni-reset, tinan mo, pag nag-energize yung R4, di ba mag-energize yan? O ano mangyari? Mag-open to. Di ba pag nag-open to, wala nang power yung R1. So lahat ng R1 apektado. Mag-open, eto mag-open. Babalik sa dati, di ba? Open to kanina eh. Nag-close lang dahil sa R1. O ngayon, namatay yung R1, balik na naman sa pagka-open. No? Pag nag-open to, patay yung R2. O hanapin mo lahat ng R2. Eto, mag-open yung R2 rito. Dito, mag-open yung R2. No? Pag nag-open yung R2, di ba, walang R2 rito, wala ng R2 rito. O, R3 naman, mawawala, no? R3. So lahat ng R3, mag-open. Ito, dating normally close, tingnan mo tong R3 ah. Dating normally close, nag-energize yung R3, nag-open, namatay yung R3, anong mangyari? Di ba, ito yung ano niya, normal. Tapos R3 activated. Ito, R3 stop, no? O deactivated. Ano mangyari? Sa daloy. Babalik sa pagiging normally close. Tama, no? Kasi normally close naman talaga siya dati. Nag-open lang siya kasi na-energize yung R3. Di ba sabi natin pag na-energize yun, maapektuhan lahat ng contact. Yung normally close mag-open, yung open mag-normally close. Eh wala namang normally open na R3, no? Normally close lang. So nung nag-open to, bumalik yung A. Nung nag-open tong R3, bumalik yung B. Eh nung namatay na tong R3, babalik uli sila sa status nila. Yan, no? Balik sila sa normally close, which is the normal, no? Ang normal talaga nila, initial condition ay normally close. So balik sa dati. Kaya yun ang pang-reset na tinatawag. Reset is the device, no, para maibalik sa normal condition lahat. No? So R3 tas R4, no? Ito, na-open to dahil patay yung R3, no, namatay. R4, pag namatay yung R4, ito, babalik na sa pagiging close, di ba? Kasi nag-open to kanina eh. Nag-open kaya namatay yung R1, di ba? Pababa. Ngayon, nung namatay na yung R4, o balik yan sa pagka-normally close kasi yun ang kanyang initial condition, no? So, always design, always ilalagay mo yung design ay yung initial condition, no? Nung wala pang kuryente, ano yung pagkaka-design mo? Kasi doon dapat babalik pag ni-reset, no? So ito na ngayon. Ngayon punta na tayo dun sa ano, sa ay nga pala, punta na tayo dito sa cycle, no? Yung cycle class, madali lang 'yon, no? Magpa-parallel ka lang dito ng normally open ng huli. Ano yung huling mong coil? Ano yung huling coil? Ano yung huling coil? R4. R4. So yung contact nun, ipaparallel mo dito. Di ba? So pagka patay ng R4, hindi naman siya rito, di ba? Mag-ano siya, magko-close. So pag close niya, andar na naman. Di ba? So yun lang ha. Ito yung ginagamit sa cyclic, no? Magpaparallel ka ng last. Halimbawa, ang last mo ay R5 or R6. Yun ang ipaparallel mo dito sa una. Normally open, no? Para pag nag-energize, magko-close, no? Kasi ito yung pang-reset niya, ito naman yung pang-cycle niya, no? Nandito siya. So tatawid doon, tingnan mo.
Mula sa line 1, tumawid, to ganyan, o sinindihan na naman, no? Tuloy-tuloy na naman, no? O solve natin yung pang ano, tatluhan, no? Para matapos na tayo. Mabilis lang naman 'to. Systematic lang tayo rito. Ano ba yung ito na yata, nandito yata yung tatluhan, no? Ito na lang gamitin natin para naka ano na. Para nakalatag na, no? Para hindi na tayo mag-aano. Yan. So ang gawin natin ngayon, no, bago tayo mag-dismiss kasi final exam na, no? So ganito yung magiging final nyo, ha? May sequence, may mga sensor, no? Hindi na tayo umabot sa mga timer, tsaka relay, tsaka PLC, Arduino, wala na tayong time, no? Kasi next week na, no? So ang unang tanong, ilang sequence yan? 6. Isa, dalawa, tatlo, Anim na relay. anim, no? So gagamitin mo 6 na relay plus 1. Bakit 1? Reset. Dito may reset ka. Okay? Okay, no? So sige, sulatin niyo sa ano, bibigyan ko kayo ng ano ng 2 minutes. I-try niyo sa pagsulat, no? Tapos i-discuss natin. May kukunin lang ako. Maglagay muna kayo ng pitong relay, no? Saka line 1, line 2.
Huwag mong dadagdagan ng tubig yung niluluto ko, ha? Ayan, pare. O, na-try na, class? O, sige, sama-sama nating solving to, ha? So, solving natin to by means of designing the control circuit and the power circuit. No? So, all we have to do, so assuming na alam nyo na yung ano, yung pag-drawing ng electropneumatic diagram, no? Alam nyo na yan, no? Paano nyo nalaman? Tatlong cylinder lang naman yan, di ba? A plus, C plus, B plus. Oh. Tatlong cylinder to, di ba? Ayan. So, mangyari dyan, ito, tatlong cylinder, no? Isa, cylinder A, di ba? Merong piston, yan. Tapos dalawa, merong piston, cylinder B. Tapos cylinder C, may piston, tsaka rod. Bawat isa sa kanila ay may mga sensor, no? A0 sa initial, tapos A1, no? Doon sa extremely na forward position, merong A1, no? So para medyo ano naman, realistic, no? Lagyan mo yan, electromechanical switch or limit switch, ganyan lang yan, no? So ito ay B0, B0, B1, no? Ito ay C0 o C0, no? Tsaka C1, no? Z0 or C1. Yan. Okay, no? So, ito, may mga ports, no? Port A ng cylinder A, port A ng cylinder B, at port C, no? So, pwede mong pagsama-samahin yan. Ayan, no? Pagsama-samahin mo rito, pagsama-samahin mo rito. Ito yung yun, no? Yung linya ng supply. No, supply. Ito naman, return. Ito yung entry kanina, ito naman yung exit, no? O, pwede mong pagsama-samahin yan. Ayan, ayan, tsaka yan, no? Gagana lang naman sila pag sila yung naka-in-charge sa sequence. Yan. So, dalawa, no? So, itong dalawa na to, nakaganyan yan, no? Pwede mong pagsama-samahin na ganyan, no? So, supply ng A, supply ng B, no? Pwede mong ilagay sa mga ano nila, no? Meron silang kanya-kanyang solenoid, di ba? So, ito yung solenoid nakalagay sa A, no? Sa solenoid A, yung isa naman ay sa B, yung isa naman ay sa C. So, bawat isa yan may solenoid, no? So, halimbawa, ito may solenoid yan, no? Sorry, may solenoid dito. Nakaganto pala yan, no? Yan. Ito yung solenoid B. Pwede dito yan. Tapos solenoid C, no? Nandito. Yan. Tapos yung mga yan, merong return, no? Return, return. So, pwede mong ilagay na ganyan. Wala na to. Yan, no? So, tatlo yan, no? So, para lang maintindihan, no? So, i-redraw ko nga para mas naintindihan. I-redraw natin ng pa-horizontal lang kasi naging vertical na parallel eh. Malilito kayo. So ito ay ganito, no? So tatlo, no? So ito yung cylinder A. Ito yung cylinder B. Cylinder C, yeah? So ayan cylinder A, cylinder B, cylinder C, no? Ito yung port A, port B, port A, port B, port A, port B, no? So ito naman nakaganyan yan, di ba? Nakaganyan yan. May supply tsaka return. Supply, return. Ito yung supply, ito yung return. Saan may kakabit yan? Sa kanya-kanyang directional control valve, no? DCV. Yung directional control valve, yun yung nagbibigay ng direction, no? Na forward or reverse. So, tapos may spring kasi single solenoid lang, no? Single solenoid, pero ito naman, double acting. Pag pinag-uusapan ang cylinder, double acting. Pag pinag-uusapan ng solenoid, single solenoid. Kasi isa lang naman yung solenoid na naka-attach dito sa may left side niya. Ayan, solenoid, solenoid, at solenoid. Now, spring return. Spring yan, spring. So, hatiin mo yan sa dalawa, no? Kasi dalawa yung position niya. Bawat isang box ang position. So, eto, may slant yan, tapos ganon. May slant, tapos ganyan. May slant, ganyan. No? So, eto, dahil nandito yung air, no? Nandito lahat ng air sa ngayon, kaya active yan, no?
So yung air niya ngayon ay nakalagay sa retracted position, no? Ito ay naka-retract, no? Nandiyan yung air, walang is. So ayun 'yon. No, ito 'yon. Yan, no? Tapos ito naman yung isa nakaano sa atmosphere. Yan. Naka-discharge sa atmosphere. Ito 'yon, ito naman naka-discharge sa atmosphere. No, ito 'yon. Binigyan niya ng air. Dito naman tinaboy niya yung air papuntang atmosphere. Yan. So ito yung sinasabi ko kanina, no? Kailan siya malalagyan ng hangin, no? Pag oras na niya na mag-actuate, makaka-access naman siya, no? Kasi may mga T-valve diyan ano, T, di ba? T-connector. Yan. Yan, di ba? So ito na ngayon yung power, no? Yan, yung P, power supply. Yan. So ganyan ang drawing, no? Ito ang drawing ng electro-pneumatic diagram, no? Bakit electro? Kasi may electrical component yung solenoid, no? So yung mga yan, ang tawag diyan ay solenoid valve, single, no? Ito, ayan, tsaka yan. Okay? So tapos na tayo sa electro-pneumatic. Nadakuan na natin yung design ng circuit, no? So paano ma-e-effect yung A+? Dapat pumindot ko muna ng start, push button. No? Pag tinamaan yung A+, tatamaan niya yung A1 para i-signal sa C+. No? Pag tinamaan yung C+, yung dulo nun, C1, para magbigay ng signal sa B+. No? Pag umandar na yung B+, tatamaan niya yung B sub 1 para sabihin na kailangan nang bumalik yung C. No? So pagbalik ng C, C minus, tatamaan yung C null, no? C null o C not, no? Ang ibang tawag, lalo na yung mga British, saka mga Indian, C not, no? O Z0, pwede na rin sa atin ang Z0. B minus, pagbalik ng B, tatamaan niya yung B not or B minus, B0. Then yung A, no? Pag pinabalik yung A, sa dulo ng A, tinan mo yan, no? Pag bumalik siya sa dulo ng A, nandun yung A0. Kasi ito yung A1. Sa dulo ng B, sa return position, nandun yung B0. Sa forward position, nandun yung B1. Sa C naman, yung return position, nandun yung 0. Yung C1 naman nandun, no? Sa forward position. So, yun yung mga sensor, no? So, ito yung sensor ng A, sensor ng B, sensor ng C, no? So, maliwanag yun. Nung bumalik po yung B, B minus, sa tinan mo, pagbalik ng B, pagbalik niya, tinamaan niya yung B0. So, B0, no? At nung bumalik yung A, no, pagbalik ng A, tinamaan niya yung A0. So, yung A0, either magre-reset, no? Ito, reset siya, or pwede rin siyang mag-cycle, no? So, yun ang function niya. Pwede siyang mag-trigger para sa reset at sa pag-cycle. Okay? So, dito na tayo sa power circuit. Maglalagay po tayo ng dalawang bar or bus line, no? Yung dalawang major na bar ay line 1 at line 2. Diba? Anong una natin gagawin? Pwede na nating ilatag yung mga number of relay coils na responsable sa mga sequence. No? R1, ito ay R2, R3, R4, R5, R6. No? At ang pampito ay R7. Okay? R7. So, saan natin lalagay yun? Dito, no? So, lagay natin dito. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, no? Medyo kinulang ng pwesto. R2, R3, R4, R5, R6, R7. So, pwede natin idugtong na agad, no, sa line 2. Kasi sa line 2 lang naman sila naka-common, no? Common bus nila yan. Yan. Yan, diba? Tong buong to, nakakonekto yung isang linya ng mga relay, no? So lahat ng relay na yan, yung isang linya niya nakadikit doon. Ay, yung iluluto mo na? Pero baka masunog. Ngayon, pag nakalagay na yung mga yan ang tinatawag na
control circuit, di ba? So pwede tayong maglagay kasi wala nang space, pwede nating extend dito, no? Wala namang problema, pwede nating extend dito yung dalawang linya, no? So line 1 tsaka line 2, no? So burahin ko yung ibang portion dito sa ano para meron tayong ano space yan. 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 So ito yung ating line 1, no? Sa power circuit at ito yung line 2. So ilan yung ilalagay natin na power device? Ilan? Dalawa. Sige. Matawag. Dalawa na lang. Matawag. Ay, Ilan ba yung ilan ba yung ano cylinder? tatlo pala. Tatlong tatlo yan? solid. Oh, ito yung tatlong solenoid, tatlong cylinder, tapos ito yung motion niya. So tatlo. Lagay mo na agad yung tatlo, no? Solenoid A, solenoid B, solenoid C, no? So pwede mong lagyan ng sol C, solenoid B, no? Solenoid C. Anong ginagawa nila? Ay, bakit naging ganun? A pala, no? A. So responsable yan sa A plus tsaka A minus. Ito B plus tsaka B minus. C plus tsaka C minus. So, tatlo na. Okay? Ngayon, dito pa lang, kita mo na kung alin yung gagawin mong contact. Di ba? Hanapin mo lahat ng contact na plus. Ano yung mga relay na magpapangyari para mag-forward? Halimbawa, R1. Saan yung R1? Responsable sa A plus. R1 yan. R1. One. Yung B plus, hanapin mo yung B plus. R3. Oh, lagay mo na agad, di ba? Okay. Ano pa? C plus. C plus. R2. Oh. Hanapin na yung mga responsable sa pagbalik o retract. Paano babalik yung A? Anong relay ang responsable? A. R6. Normally closed. Di ba sabi ko, pagpabalik, normally closed. Pagpapunta, normally open. Pero hanapin nyo yung tamang relay. Sa B, hanapin mo yung B minus at hanapin mo yung relay. R5. Normally open or normally closed? Normally close. Di ba? Normally close kaya nga, di ba? Pag mga minus, normally close yan. Di ba? Nasaan na yung minus? 1, 2. Nasaan na pa yung isa pang minus? A plus, A minus. B plus, B minus. C plus, C minus. No? So, yung C, para bumalik yung C, ang responsable doon ay R4. O, di ba? Kasi normally close nga. Yan. Di ba? Di nakalatag ka na. O, tapos na. Tapos na yung power circuit. Di ba? Ito na lang. Kukumpletuhin natin yung control circuit. So, lagyan natin dito yung sequence. A plus, C plus, B plus. Na ito. Susundin C minus. So, lahat ng to susundin mo lang. Huwag ka na magbabago dyan. C minus, D minus, A minus. B minus, Reset. A minus. Yan, no? E di balik tayo yan. Natapos na natin yung power circuit kasi yan lang naman yan. Alam natin yung magpapapunta at magpapabalik. No? Paano naman mag-A plus? Dadaan ka muna sa Start. Stop. start. Tsaka stop. Kasi stop, laging meron yan. No? Standard yan. Dikit. Para kung anong mangyari, papatay mo yung system. No? So, eto. Ano ang huling latch? R7. Contact. Yun ang ilalagay mo bago sa first coil na nasa step 1 o rung 1. No? So, ang pinakahuli natin ay R7. R7. Yan. Ngayon, ilagay mo na rin yung preset. Bago mapunta sa R2, R1 na dadaan sa R1.
Bago mapunta sa R3, dapat ma-accomplish niya muna yung R2, sir. R2. Thank you. Bago pumunta sa R4, dapat na-accomplish niya muna yung mangyayari sa R3. Sa R5, dapat siguraduhin niya ng system na dumaan muna siya sa R4. Ngayon yung R6, dadaan muna siya sa R5. At yung R7, dadaan muna yung buong system sa R6. O, di ba? Malapit na tayong matapos. Nung tumama sa A+, anong tinamaan niya na sensor? Ano? Pag tama niyang gano'n, tinamaan niya itong sensor. No? A1, no? Yung maliit. So, yun ang ilalagay mo. Kasi yun ang umpisa, di ba? A+, tumama sa A1, nung sa dulo. Kasi hanggang dulo lang naman yun eh. O, yan. Dudugtong mo na lang. Di ba? Tapos, eto close na. Tapos, eto may latch na R1. Di ba? R1 yan. Tapos, eto, di ba? Energize. Eto, close. O, makakatawid na siya sa R2. Di ba? Nung tumama siya sa R2, yan, no? Hanapin mo yung R2. Ayan. Nag-close. Energize, no? Energize niya yung solenoid C. Eh, nakita mo, di ba? Solenoid C para sa C+, o C+. Ngayon, eto, A1 ang nagbigay ng signal. Ito naman, tumama siya sa C+, no? Anong nangyari? Nung tumama siya sa C+, tumama siya sa small C1, no? Yung sensor kasi doon sa dulo, no? Yung tumama siya sa dulong sensor, yun na magbibigay doon sa next. Ano yung next natin? B+, no? Nung tumama siya sa C1, eto, C1, binigay niya ng informasyon yung B. O B, ikaw na. No? Paano niya nagawa yon? Kasi, binigyan niya ng signal yung solenoid. No, tinan mo, yung C+, ayan o, C+, di ba tumama yan sa C1, o C1 ang ilalagay mo rito, di ba, C1. Yan. So may latch dito, anong latch dito? R2. Di ba? Ayan o, R2, no? R2. So R2 yan. Yan. Ngayon, nung tumama na siya dyan, R2, C+, C1, o di C1 na to, o, di ba kanina close na yan, so dudugdo yan, mag-energize yung R3. Pag na-energize yung R3, lahat ng R3 apektado. So, ilatch muna natin to. Maglalatch yan dyan. Tapos, ito mag-close. May energize yung R4. Di ba? Saan naman responsable yung R4? Ayan, no? Sa C-. Tingnan mo dito, si R4. Di ba? Si R4 sa C-. No? So, nung tumama siya sa C-, B1 na dadaanan. ano yan? Ay, yung B+ muna pala, no? B1, yung B1, no? Yung B1 na nagbigay ng signal sa C+, no? So, B1, eto, maglalagay ka ng B1 dito. Tapos latch na R4. Latch ng R4, di ba? Latch ng R4. Yan. So, nung tumama sa B1, tinan mo, nung tumama siya sa B1, no? Nagbigay siya ng signal sa C-. At tinan mo yun, yung tumawa siya sa B1, no? R3, tumawa siya sa B1. Anong ginawa ng B1? Ayan, no? Yung B1, magiging close, magbibigay ng signal sa R4. So, tinan mo yung R4. No? Pag na-energize yung R4, kakalas yung C. Ayan, no? Di ba? C-. Ito, C-, no? C-. No? Mag-open to. No? Mag-open na yan. Kasi dating close, nag-open kasi tinamaan yung C. No? So, nung tinamaan yung C, tinamaan niya yung C0. Kaya dito, C0. C0. R5. Latch. Ang latch natin ay R5. No? So, 0. Yung R5, tingnan mo yung R5. Pag in-energize mo yung R5, mag-open. Pag nag-open yan, mawala ng signal yung B. Pag nawala ng signal yung solenoid B, ang tawag doon ay B-. Kasi babalik eh, no? Nung namatay siya, mag-switch over. Ito, itong B na to, itong solenoid na to, magbabalik. No? So, ang mangyari dyan, babalik siya sa dati. Dito na siya pupunta, babalik siya. Dito naman siya, no? Lalagyan ng hangin yan, babalik dito, papunta sa atmosphere, no? Atmosphere. Yan. So, ngayon, yung B-, tinamaan yung B, B0. Para ma-A-. Yung R6. Para ma-energize nyo yung A-, ang responsable ay R6, no? R6. So, close na to kanina, close na yan, R5, mag-close to R6. Pag na-energize yung R6, anong mangyari? Tingnan mo yung R6 dito, ayan, no?
Ano mangyari sa normally close? Mag-open na. Mag-open. Pag-open yan, patay na yung solenoid A. So wala nang solenoid A, no? Namatay yung energy ng solenoid sa A, babalik yan, no? So kaya ito ay A minus. Ayan, no? 'Di ba? Ito to. A minus, no? Nung tinamaan niya A minus, pagbalik, ayun, no? Tinan mo, A minus, bumalik, no? Saan yung A? Ayan, no? Tinamaan niya yung A, 0. Kaya dapat dito ay latch muna tayo ng R6. Naku, wala tayong space. No? So R6 dito. R6. Tapos dito A minus ay A0. No? Kasi tinatamaan ng mga tools eh. Ito yung mga tools. Oh. Ay, nako. A minus. No? So dito may A minus. No? So dito, somewhere here ay may A minus. Yan. So yung A minus na yan, yun na magpapangyari para i-reset, no? R7. Pag tumama naman yung R7, lahat ng contact ng R7 ay affected. Ito yun, no? Mag-open to, pag nag-open, wala yung R1, open to, R2, mawala, ibig sabihin, babalik sa dati, mag-open yan. Tapos R3, mag-open din. Tapos R4, nung na-energize, de-energize, balik sa R6, magko-close. R5, magko-close. R6 magko-close, no? R6 magko-close, no? R6, R5, R4 magko-close. Kasi nga reset 'yon, no? So eto, lilinawan ko lang para hindi tayo nalilito doon sa kasi konti yung space doon sa control circuit, no? Bibilisan lang natin para malinaw kasi hindi na magkasya doon. May drawing na, no? So eto lang, no? Control circuit, no? So lalagyan ko lang ganyan at ganto. Mabilis lang, no? So eto ay normally open, ito ay normally close. Ito ay stop, ito ay start. Ito ay line 1, ito ay line 2, no? Ngayon anong natin? Anong sequence natin? A plus C plus B plus o lagyan na natin agad, no? So 1 2 3 4 5 6 7 ilagay na natin A plus ano pa? C plus B plus, di ba? A plus, C plus, B plus, C minus, B minus, A minus. No, C minus, B minus, A minus, at reset. Yan, di ba? So, ganyan, no? So, ito ay, ano, lagay mo, ay, ba't napunta to rito? Dapat sa ano pala, no? Sa baba, sandali. Itapat ko lang, ha? So ito, lagyan natin dito, no? So dito natin ilagay, meron tayong start at meron tayong stop, no? So start and then ito ay stop. Yan, no? So ito lagyan natin R1, ano to? R2, R3, R4, R5, R6, R7. Pwede na natin i-connecta, no? Sa line 2, common lang naman sila, nakabundle sila lahat sa linya ng 2. Okay, no? So ngayon, dahil nag-R1, A plus, no, ang tinamaan niya sa dulo, kasi dulo ang tinitingnan natin dito, no? Tinamaan niya yung A1, so yung A1 ang lalagay natin dito na sensor or normally open na switch, no? So ito may latch, ano tong latch na to? R1. Ito may preset R1. Okay, preset na natin to. R2. Preset nito R3. Preset ng R5, R4, preset ng R6, R5. Ito ay R6. Okay? Yung pinakadulo, ilalagay mo daw yung normally close, no, para yun na magre-reset sa lahat. Ito ay R7, no? So nung tumawa siya sa C+, C1. So lagay mo na diyan na C1. Okay? C1. O tumama siya sa B+, B1. O lagay mo rito B1. Di ba? Nung eto, tumama siya C minus C0. Dilagay mo dito C0. Kasi sequence nga yan, di ba? Ito, yung C, di ba? Etong B, para doon yon, yung C para doon, no? B minus, tinamaan yung B0. Edi dito, no? Yung B minus, ang ano diyan, susunod na sensor ay B0. Yan. Ito, A minus, tumama, A0. Okay? So, lagyan mo na dito yung A0. Ngayon, lagyan mo na ng latch, no? Anong latch nito? R
2. Anong latch nito? R3, R3. R4, Anong latch nito? R, Ayan, ito. R4. R4. Diba? So, ayun yung mga latch eh. Ayun yung mga latch. Yan, no? So, ito R5. No? So, dito yan. R5. Ito R6. Yan. Lalagyan ba natin itong latch? R7? Hindi na. Hindi na, no? Kasi nandito yon, no? Kasi kailangan natin siyang pang-reset. Huwag mo siyang lalagyan ng latch. O, yan. Di ba? Tapos na? O, dito. Ito ay control circuit na malinis. So, lagyan natin yung power dito kasi wala na tayong space sa kanan. O, anong mangyayari sa power? O, lalagyan mo lang din ng line 1 tsaka line 2. Ilagay mo yung tatlong power devices. Ano ba yung pinapagana mo? Solenoid A, solenoid B, solenoid C, di ba? So, lagyan mo solenoid A, solenoid B, solenoid C, di ba? Ano yung mga nag-o-open? Ano yung mga nagpo-forward? Puro normally open yon. A plus. Ay, ano, Responsable sa pagpo-forward ng A? R1. Hanapin mo doon, no? A plus R1. Diba? A plus. R3. Yung B plus, B plus. R2. R3. 3. O, lagay mo ko R3. Tapos R2. C plus R2. R2. Oh. Dahil nga yun ay sa forward. Ngayon sa reverse mga normally close. O di lalagay ko na diyan na normally close, no? Kasi normally close naman talaga ang kukunin ko eh. R6. So ano yung mga normally close? R6. Minus, B minus tsaka C minus, no? Kasi ito C plus kanina eh. Ngayon sa minus na tayo sa pagbalik. Paano babalik ang A? Anong responsable na relay? Tingnan mo doon, A minus. R6. Ano, A minus R6. Very R6. good. Sa B, paano babalik yung B? Anong responsable? R5, R5 no? plus R4. Paano babalik yung C? C minus? Ano yung naka-assign sa kanya na relay? R4. R4. Yun. So, ito yung power circuit. Ito yung control circuit, no? So, ibig sabihin, kahit ilan pa yan, no? Kahit 5, 6, mabawa, cylinder A, B, C, D, no? Or cylinder 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. O cylinder A hanggang cylinder F or G. Walang problema dyan. Meron ka ng sequence, no? Kung sequential ang pattern, no? Kasi may mga pattern na random or may depende sa logic ng sensor, no? Pero as long as sequential ang ating relay tsaka yung mga circuit, no? Ito ang pinaka robust or universal na solution, no? Walang tatalo dito kasi ito yung napatunayan na. Sa lahat ng project ko, ito yung ginagamit ko na circuit. Okay? So, maliwanag na yun, whether 3 or 4 or 2 o marami, bibilangin nyo lang yung sequence, tapos lalagyan nyo ng relay plus 1 para sa reset. Tapos, susundin yung mga sinabi ko sa inyo, lalagyan ng mga latch, no? Para kahit na kumalas yung mga sensor tsaka switch, dadaan pa rin yung power. Lalagyan ng preset. Anong purpose ng preset? Para masigurado na yung unang sequence ang siya dapat mangyari muna